Walang battery kasi mga idol. Ayan. So battery na lang yung kulang. Ay mga idol, naka-primer na po yan. At nilihan na din po natin yung mga unti-unting detalye. Alright. Okay. So dito pa nga lang sa primer, mukhang solve na ako sa pintura oh. Diba? So konting liha-liha lang ginawa natin dyan guys. Sinasabi ko hindi tayo eksperto. Pero mas maganda na nakasalpak yung makina kung magpipintura tayo. Tapos yung chassis sa talsikan ng mga primer, pipinturahan pa kasi natin yan ng kulay itim. Ayan. So itim lang yan para hindi takaw dumi, no? Mga idol. Ano, right. So, gaya ng sa nauna nating video, nasalpak ko na po yung gulong at yung ibang parts ay nandito na lang din naman yung ating manibela. So isa-isahin natin yan kung paano natin isalpak. Ayan. So tatapusin ko muna yung pagpipintura dito sa kulay black, pati yung makina natin. Ayan, oh. Pinturahan din natin ng kulay black. Pero ang ganda na ng gray nya, no? Primer yan mga idol. Ang ganda ng pagka-gray na, no? Sa makina. Iitim natin yan, no? Tapos lagay top coat at okay na. Ganun lang yun. So pinturahan ko muna mga idol at papakita ko po ulit na tapos na tayo magpintura. Yan. Inulit ko, hindi tayo eksperto sa magpipintura. Gumagamit lang po tayo ng mga ready paint na pampintura. Okay, so tinuturo ko po dito yung strategy para maganda po yung lalabasan ng ating pagpipintura kahit hindi po tayo eksperto, at kung paano ko ginagawa, no, na mukhang professional yung pintura. Alright, kahit mumurahin pintura lang, nagmumukhang imported. Alright, so nalagyan ko ng primer. Titirahin ulit natin yan ng kulay black. I-black natin ulit. Okay, tapos top coat at tapos na. So mga idol, tapos na po natin siyang i-paint, no? Yan, oh. Alright. So kung sa tingin nyo okay na yan, okay na. Pero kung gusto niya pang dagdagan. So pinantay ko pa siya matuyo ng maayos. Tapos maglalagay tayo ng top coat para mas maganda-ganda naman. Alright, oh. Kikita nyo naman, oh. Pwede na yan. Alright. Tapos ilalagay na natin yung mga ibang detalye mamaya pag tuyo na yan. Okay? So antayin muna natin yan matuyo. Yung mga idol, no? Good afternoon. Welcome back po sa ating next part ng ating ginagawang pag-restore dito. Kung napansin nyo ay naisalpak ko na po siya at napinturahan na po natin dito sa part ng chassis, no? Ipapakita ko yun yung pagbabago dito na ginawa ko. Tapos yung mga gagawin pa natin pagbuo nito. Ayan. Sinalpak ko muna yung ibang part kasi wala na-excite ako tignan kung ano yung kalalabasan, no? Kaya ito, pagpatuloy na po natin sa next part ng ating pag-restore. So pakita ko kung ano na yung mga ginawa ko dito sa ating motor na ito. Okay, dito tayo dito. Alright, so pasensya na, medyo salubong yung araw kasi hapon na. Ayan, so gaya ng napakita ko nung nakaraan, siguro napakita ko na to na naikabit na natin muna dito sa harapan. Ayan, so kinabit na natin ng fender. Sinubukan ko ikabit ito kung maganda. Hindi ko alam kung magugustuhan ko or ibabalik ko lang po yung kanyang original na fender. So titignan ko na lang kung ano yung kalalabasan. Alright. So naitayo na po natin, nailagay ko na yung manibela. Ayan. Tapos yung gulong sa harapan, yung gamit natin gulong dito sa harapan ay 6080. Ayan. Ito yung nakakabit dati sa motor ko na ni-restore natin din, no? Ayan yung Noipi. Ito yung nakakabit na gulong. Okay. Tapos dito sa chassis niya, napinturahan na rin natin na maayos. Nilagay natin yung mga bracket engine support. Tapos yung kanyang makina. Ayan, napinturahan na rin natin. Alright, budget meal lang yan mga idol. Sa nagsasabi po na heat resistance, okay, heat resistance po yan. Yung ginamit ko dyang kulay black, no, na pintura. Kung mapapansin mo, iba po yung kulay doon sa chassis, ito yung kulay dito sa
makina. Yan. Heat resistant din ginamit ko kasi gagamitin ko tong service dito, no? Para hindi naman tawag dito sa amin, no? Yung lumulutang ibang kulay, tawag ito, lumuluba yung kumukupas yung kulay, ganun, alright? So, sa chassis niya, okay na yan. Ayan. Tapos yung mga engine support na isalpak na rin natin. Ayan. Ito pa lang po yung may higpit, yung iba hindi pa. Okay? So, sa swing arm niya, yung gagamitin nating swing arm dito, yung kanyang swing arm pa rin. Tapos yung kanyang, tawag na ito, yung shock na ilagay na natin. Yung cover na ito, yung map na paludo sa likod na pang copy racer type. Ito lang kasi available. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan pag mabuo natin. Tapos yung kanyang swing arm, ito pa rin yung gagamitin natin. Ayan. So, napakatibay ng swing arm niya kasi may mga galapa yung ni-repair na. Okay? Kasi ito na po yung gulong sa likuran, no? Okay? So, umpisa na natin itong assemblein. So, ayan, ikawit na po natin yung swing arm, yung shock, tsaka yung fender. Yung next natin yung gulong. Okay. Yan, umuulan na. So ayun, kinabitan na po natin ang bagong ignition switch para maayos na po natin yung wiring kasi nailatag na po natin yung kanyang ignition, yung wiring, no. Ayan, no, na-repair na po natin yung wiring o harness, so parang bago lang. Ayan, so i-connect natin yan isa-isa lahat. Ayan, mula dito sa ignition switch, sa stator, at sa ibang function. Kung anong video yung gusto nyong gawin natin dito, mag-comment na kayo mga idol habang inaayos ko pa po yung kanya wiring. Ayan. So, may mga pantra dyan, comment down below.
Mayambot. Walang battery kasi mga idol. Ayan. So battery na lang yung kulang. Libat-libat.